Ang isla ng Alabat ay isa sa 41 munisipyo ng Quezon Province. Sagana sa yamang dagat ang lugar, gayon din sa iba't ibang produkto ng agrikultura at pangunahin ang kahalagahan ng niyog. Kasabay ng pagbabago at modernisasyon sa lugar ay ang pagpapaunlad sa industriya ng pagniniyugan sa magkatulong na adhikain ng local at national government. At isa si Ginoong Carlito Villamayor, ang Regional Outstanding Coconut Farmer ng Region 4A sa mga tumugon at nakiisa sa programang ito ng gobyerno. Sa tulong ng local government unit at ng PCA na parehong nagsusulong ng programa tungkol sa farm productivity, increased income at job generation sa pamamagitan ng pagsasalit, tanim at livelihood para sa magsasaka. Ako ay nanghihikayat na makiisa sa pag-adapt ng makabagong teknolohiya. Si Ginoong Carlito ay isang retiradong certified accountant mula sa iba't ibang pribadong kumpanya sa Maynila na nagdesisyong bumalik sa Alabat para sa negosyong palaisdaan. Matapos ang halos 20 taon, minabuti niyang tumutok sa pagsasaka. Isa ng mamunga ang aking 300 punong niyog at nagmula sa PCA noong taong 2000. Ito ang laging hudyat ng pag-focus na kung na rin ang pagniniyog. Ang kanyang 5 ektaryang sakahan ay matatagpuan sa Barangay Bacong, Alabat, Quezon. Ito ay natataniman ng halos sumigit kumulang 500 puno ng niyog na may salit tanim na iba't ibang puno ng prutas at gulay. Naniniwala si Ginoong Carlito na hindi na ma-maximize ang potensyal ng sakahan na kumita ng malaki kung monocropping ang sistema ng pagsasaka at aasa lamang sa produktong kopra. Sa aking pag-aaral, mas malaki ang kikitain ng niyog kung sa cocoa sugar tayo tutuon. At sasabayan o kalansabay ang pagtatanim ng mga high value crop tulad ng intercrop na dito sa amin, yung kakao. May mahigit na po 1,000 ang napatanim ng kakao at mga ilang taon na lang ay sila yung mamunga na. Malaki ang natitipid ni Mang Carlito sa mga pangunahing gastusin sa pagpapala ng kaniyang negosyo at bukirin sa pamamagitan ng paggamit ng mga patapong bagay mula sa kanyang sakahan, tulad ng paggamit ng palapa ng niyog at rice hull mula sa kanyang palayan bilang panggatong sa pagluluto ng cocoa sugar, mga bunot na ginagamit bilang mulch at pataba kapag nabulok na ang mga ito kasama ng mga guano at mga nabubulok na dahon. Ang asin o agricultural grade salt mula sa PCA ay kanya namang ginagamit bilang pataba sa mga punong niyog. Sa pamamaraang ito, napapanatili niya ang pagkakaroon ng isang organikong sakahan. Bukod pa dito, gumagamit din si Mang Carlito ng galvanized iron sheet upang maiwasan ang pananalanta ng pesting daga sa kanyang niyugan. Mas napalawig pa ni Ginoong Carlito ang pagiging magsasakang negosyante sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya mula sa PCA ang paggawa ng cocoa sugar. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, napataas ang kahalagahan ng produktong niyog na dati-rati sa pagkokopra lang napapakinabangan. Humigit kumulang sa kalahating milyon ang aking kinita mula sa cocoa sugar. Ito ay halos doble sa aking kinikita sa pagkopra sa kwentang bawas ang gastos. Meron ding bodega ng kopra, cocoa sugar processing plant, lambanog distillery at water refilling station sa loob ng sakahan na nagbibigay ng dagdag kita at karagdagang trabaho sa lokalidad ng Alabat. Halos 15 ang nabigyan ko ng trabaho dito sa aming lugar. Bukod dito, marami rin akong tutulungan, mga kapwa kong magsasaka, mga kababaihan, at kasama na mag-aaral.
upang maipabahagi ang kaalaman at teknolohiya tungkol sa integrated farming system at paggawa ng pagsusulat. Ang aking farm ay bukas para sa lahat ng gustong matuto sa pag-negosyo. Iba't ibang parangal at pagkilala na rin ang natanggap ni Mang Carlito mula sa LGU ng Alabat at PCA bilang natatanging alabatin at magsasakang huwara na nagbibigay inspirasyon sa kapwa magsasaka. Ang pagsasaka ay buhay at napatunayan ito ni Mang Carlito sapagkat nagbigay ito ng karagdagang kita sa kaniyang pamilya. Ang kanyang pagiging retirado ay hindi naging hadlang upang matigil ang pagkakaroon niya ng ikabubuhay. Patuloy pa niyang natutulungan sa pagsuporta sa kanyang mga apo ang kanyang 3 anak na pawang profesional na din, isang guro, rehistradong nurse at isang certified public accountant. Masasabi kong ako ay isang agripreneur dahil mula sa traditional na pagsasaka, sa kabila na ako isang retirado at senior citizen, sinipap ko at patuloy na pinalalago ang pagkakakitaan sa ilalim ng niyugan dahil naniniwala akong may kita sa pagsasaka.